Magandang gabi po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at andito naman po tayo sa Asapang Politika dito sa Facebook Live para sa mga friends ko. At tulad sa mga followers ko, syempre, kayo po ay Team Replay kasama na nung mga subscriber ko sa YouTube. Ako po ay wala sa gitna kasi sayang naman yung pinaghirapan ko na artificial intelligence ko pa yan. Ang picture ni Alan Peter Cayetano na nakaturo at ng picture ni Pia Cayetano na nakatingala. Kaya nagkaroon siya ng stiff neck. Hindi tayo gumitna kasi pagiging na tayo, matatakpan ko si Pia, baka magalit, di ba? Alam mo, pag-usapan natin ang pag-aabogado nitong dalawa. Pareho silang abogado. Alam naman natin yon. Pero talagang ano na parang kitang-kita na hindi na maitatanggi na sila yung nag-aabogado sa depensa. Kahit sinong tanungin mo, in fact, yung mga tao na hindi, yung mga hindi naman sabihin na natin na maaring hindi masyadong pamilyar sa mga usaping ganito. O baka to pinapagalaw nitong, ito talagang nakikialam itong aking sa laptop. Ayaw kong gumitna kasi matatakpan nga si Pia. Baka magalit pa kayo. Baka mamaya sabihin bakit ko siya tinatakpan? Ah, kahit yung mga tao na alam yung hindi naman pamilyar sa mga usaping ganito, ang nakakahalata na talaga na parang yung isa nga nagtanong sa akin, bakit ba yung magkapatid na Cayetano, parang halata mo talaga na sila yung nag-aabogado na. Akala ko bagay sila ay huwes. Halata na kasi hindi na pwedeng maitago. Dalawang bagay yung title natin yung pag-abogado nila kasi dalawang bagay lang. Una, kitang-kita naman halatang-halata na ang kanilang mga intervention sa kanilang mga tanong ay mga leading questions. Mga tanong na talagang alam mo na kung saan ang gagaling. For example, si Alan Peter Cayetano kahapon, doon sa mga napanood, pinagtanggol niya si Basti Duterte. Di ba trabaho niya ba yun? Hindi may trabaho yun, di ba? Si Pia Cayetano, parang ang mga intervention niya, klaro na kung saan ang direksyon. Naggustong butasan ng argumento ng prosekusyon at tulungan ang depensa. Samantalang itong si Pia Cayetano sa yung naggalit ng dalaiti kay Risa Ontiveros kasi si Risa nagtanong ng isang bagay na hindi daw dapat tinatanong. Ang tanong lang naman ni Risa ay kung hindi wala namang ebidensya na kayo ay nag-contract ng killer. So ito ba talaga, bakit ito impeachable? Anong mali doon sa tanong ni Risa? Mas malala pa ang mga tanong nitong dalawang ito. Ba't hindi masitanipi ang kapatid niya na lumalagpas na doon sa boundary? Hindi ko maintindihan kay Pina, papagod akong siya mapanood kasi parang hingal na hingal lagi. Ano ba siya, may asthma? Di ba? Parang, it's just so, I don't know. Parang, are these people even self-aware that they're not being liked by people? Ang nagugusto lang naman sa kanila mga DDS eh. Pero yung mga neutral, objective, fair, of course, siyempre magalit sa Duterte, galit din sa kanila. Pero yung mga objective and fair na tao, napapansin. Na parang, ako nga, you know, I know their political leanings and their biases. But I'm expecting that they could do better than this. Nag-aabogado na sila sa depensa when in fact, sila ay judges. At itong si Pia Cayetano, galit na galit kay Risa Ontiveros, pero ang kanyang kapatid, mas malala pa ang ginagawa. At siya rin mismo ginagawa din yung hindi naman ginawa ni Risa. Nagtanong lang si Risa tungkol sa paano to impeachable kung wala namang pinakitang proof, 'di ba? Na merong kinontratang killer, 'di ba? Parang it's it's like pag nanonood ka nito parang sabi ko nga, anong nangyayari dito sa dalawang ito? Naku, kung ma-meet niyo ng kanilang kapatid, pasensya na po General Manager Lino. Kasi 'di ba sa PTB4 ako ang vice chair ng PTB4 at kasama namin si General Manager Lino Cayetano na kapatid nito ito at laking layo. Hindi sa sumisipsip ako. Hindi ko sa kasamahan ko sa Channel 4. Pero kita talaga maraming tao makakasabi na ibang-iba yung kapatid nila sa kanilang dalawa. Ang isa pang nag-aabogado tong dalawang ito, lalo na si Pia Cayetano.
Although si Alan Peter ganun din kanina. Yung yung pinaparamdam nila na sila lang ang abogado. Di ba diba sabi ni Pia, ilan na sino na lang bang abogado dito? Parang teka muna. Bakit lagi niyo pinagyayabang na abogado kayo? Ganon din si Alan Peter. Tuloy nagkamali siya. Ang tawag sinaba man naman sa Amy Marcos sa listahan ng mga abogado. Although sabi niya nakapagtapos ang abogasiya, fact check. Sabi po ng UP Registrar, hindi po nag-graduate ng UP College of Law na cum laude sa Amy Marcos. Dubious yung claim na yon. So hanggang ngayon yan ay isang claim na talagang doubtful. But in any case, so what kung abogado kayo? Na parang, di ba buti nga walang, alam mo kung ako siguro dyan, nabara ko na tong dalawang ito. Di ba? Parang masyadong, ah, masyadong ini-elevate yung pagiging lawyer nila. Na para bagang ang impeachment process ay para lamang sa mga abogado. Eh sa totoo lang, marami na nakakapansin na nasusobra na sa pagiging parang judicialize. Parang nagiging masyadong legalistic ang proseso. Na hindi naman to korte. This is not a criminal court. This is not a trial court. This is an impeachment court. So hindi dapat pinag-uusapan dito yung mga technicality. Masyado. Suppletory lang yan. Ibig sabihin ng suppletory ay sumusuporta lang. Pero ang talagang primary purpose ng impeachment process ay para mapatunayan kung ang isang tao ay fit pa rin manatili sa posisyon. Bakit na pinagkakaabalahan ninyo na ano yung proof sa ganito? Wala namang kinontrata, conditional lang naman yung threat. Hindi yan nagmamatter. Ang nagmamatter ay fit pa rin ba maging vice president ng isang palamura? Ang isang hindi kayang kontrolin ng emosyon. Ang isang dalawang bagay, it's either siya ay nangontrata ng mamamatay tao o siya ay ubod ng sinungaling. Mananakot pa rin. Kasi yung pananakot, pwede namang nananakot ka na hindi mo gagawin pero pananakot pa rin yun. Pagbabanta pa rin yun. Pero itong si Alan Peter Cayetano, piniplay yung conditional threat yan. Tapos kanina, nakita na natin yung drama nito magkapatid. Alam mo, pag tumayo na si Alan Peter Cayetano, parang minumute ko na yung, yung TV o kaya yung aking laptop. Pag sila, gano'n rin si Pia Cayetano. Si Robin Padilla, pag tumayo na yun, nakawala na, mute na. Kasi mas stress ka lang eh. Kanina, yung point na ito, impeachment trial, ito, hindi kayo dito ang bida magkapatid, pwede ba? Pero tumayo si Alan Peter na reklamo si Matibag. Alam mo, bilib din man ako sa mga senador eh. Natutolerate nila ito. Yung bang parang pag ikaw ay ordinaryong mamamayan, ipapatawag ka nila sa kanilang hearing at ganito ka umusta. Malamang na contempt ka na, ipakulong ka na. Pero sila sa mga kapo-senador nila parang napaka-polite. Utang na loob. Gusto ko na magkaroon din ng Miriam Defensor Santiago diyan para masabihan kayo kung what is in his inner mind. Kanina, ilang oras ba, ilang minuto ba yung nasayang dahil nagsalita ang Robin Padilla at nagsalita ang Alan Peter Cayetano at ang Pia Cayetano tungkol sa di umano'y panggigipit sa kanila ni Matibag. Anong kinalaman doon sa impeachment? Inuugnay ni Alan Peter na ito ay panggigipit para mabawasan sila na para anong basihan mo? Do you have any basis that this is a sinister plot? Para gusto silang bawasan, parang mayroon ng ganong klase ng plot. Di ba? Na parang madali silang magsalita ng ganyan. Tama nga naman yung sinabi ni Lorna Kapunan kanina eh. Doon sa press conference. Itong si Sheila Season, sasabihin dapat fair. Kasi kahapon nagsalita si Lorna Kapunan, pinaliwanag niya kung bakit winidraw yung mga witnesses, di ba? Na, kasi tama nga naman, bakit mo pa tatawagin yung mga hindi na kailangan at na-establish a family ni ng dalawa ni
ni Jeremy Locott, di ba? At nung naunang testigo, di ba? Meron ng na-establish mo na yung pattern, nagkaroon ka na ng clear, na-establish sa yung authenticity ng video, na-establish sa lahat. Ba't ka pa tatawag ng bago o ng iba pa na hindi naman kailangan na dadagdag lang naman sila doon sa ano, sa pwede pang makross-examine ng pagkatagal-tagal, hindi ba? Tapos sasabi ni Sheila Season, dapat daw hindi ganon. Dapat daw mag-withdraw lang. Na parang ako sabi ko, bakit niya papakialaman yung strategy nung kabila? Tapos sinabihan naman siya ni Chis Escudero, o kung gusto mo, bigyan ka namin kayo ng ano, ng ganong klase ng privilege. Ayaw naman niyang tanggapin. O tapos sasabihin niya, fair. Nagiging fair na nga si Chis Escudero, binibigyan kayo. Kung maarte ka Sheila Season eh. Tapos sabi wag na. O tapos ngayon, gusto mo yung kabila, hindi rin kunin yung ganong klase ng pribilehyo. Gustong mandamay. Ako kasi, para sa akin, huwag masyadong technical, huwag masyadong legalistic. Di ba? Na parang gusto kong malaman kung bakit mag-withdraw. Ganun yun eh. Bakit hindi pa papaliwanagin? Tapos ngayon, ang sabi nga ni Lorna Kapunan, dapat kung fairness ang pag-uusapan, hindi lang naman dapat sa mga party, sa council at saka sa defendant, sa defense, sa prosecution at defense, pati yung mga senador dapat fair din sila. Kasi lumalabas ang mga senador kahit ang kanilang mga sinasabi out of order na, di mo sila pwede maobjekan. Di ba? Pansin mo, kung ano-ano lang lumalabas sa mga bibig nila, na kung tutuusin kapag ibang tao ang magsasabi, they will be ruled out of order. But these senators are not. They're so privileged. They're so effing privileged. They're so unaccountable. Impeachment is supposed to be accountability. But the senators cannot be held accountable. They could not be objected to. Di ba? You could not argue with them. A counsel for the defense or a counsel for the prosecution or the prosecutors and the defense counsels could not even object to what they're saying even if they're already saying nonsense. Kung lang si Robin Padilla kahapon, out of line na yung pagtatanong niya, hindi siya maobjekan. Hindi siya maobjekan ng prosecution law counsel. No binabadger niya na yung witness. Hindi ba? So hindi ba ironic ito? The senators are trying to be the judge of holding people accountable and yet they are not accountable. They want the process to be fair, but it's not fair. At nangunguna itong dalawang magkapatid na ito. Well, naiinis ako dahil dapat nasa gitna ako ngayon, tabi tuloy ako para makita niyo yung dalawang mukha nitong dalawang ito kasi pag matatakpan ko si Pia, baka sabihin ni Pia, pinagtakpan ko siya hindi, di ba? Kaya tuloy, nasa tabi ako ngayon. Kakaiba. Ganda-ganda naman kasi ng itsura ng tingnan mo. Hindi, ano yan ginamitin ko yan ng ChatGPT. Kinuha ko yung picture nung dalawa na ganyan. Tapos sabi ko, pag magkaroon ka ng prompt na, ipaprompt ko lang naman yung ano, ibigay mo instruction, ganyan ang nangyari. Ang gandang itsura, di ba? Parang may tinuturo si Alan Peter, nakatingala si Pia, di ba? Parang ayun, no? Anyway, alam mo, sana maging self-aware yung magkapatid na ito na ang dami na nang inaiinis sa kanila. And I think just today, what they did was so below the standards. Di ba? Gagamitin nilang impeachment hours para lang sa kanilang sariling gripe. It's so unprofessional. This is not about them. This is about the case. Di ba? Ang sabi ni Alan Peter, dapat to yung mga ah
panel, yung prosecution at yung defense, huwag na sila mag-speech sa loob, doon na lang sila sa labas. Eh parang itong dalawang ito, di sana huwag mo rin kayo mag-speech tungkol sa inyong problema kay Matibag. Dapat ginamit nyo na lang after the Senate na kayo nagsalita. Di ba? Ay, ewan. Kung ganito lagi, parang sabi ko nakaka-stress. Di ba? Parang every time tuloy na tatawagin sila ni Chis Escudero, mute, mute. Kasi parang nasistress ako eh. Di ba? Nakakasira ng araw. May mga ibang sila ron matotolerate ko eh, pero itong dalawang ito, hindi lalo. Kasama ni Sir Robin Padilla. Mabuti na lang nawala na si Marcoleta. Isa pa yun hindi ko matolerate. Sa totoo lang. Kasi halatang halata mo talaga, they are lawyering for the defense. Plain and simple. I don't know whether they still care. Yun ang tinatawag ko dun, impunity, that they can afford to do this perhaps because they know that the Duterte supporters will worship them. You know? Nag-iisip pa tong mga to, naiisip pa nila kung paano sila isusulat sa kasaysayan. Ewan ko. Anyway, sige na nga. Sana nakapagturok yung kaisipan na plus ko yung mga puso at napabago ang panahon sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Sige, kita-kita na ulit tayo sa Miyerkules. Sa Biyernes, sa isa namang edisyon ng Usapang Politika. Umaga tayo nung kasi walang impeachment. So, hindi ko na muna papanoorin wala naman papanoorin, di ba? Kasi ng araw na to, Monday pa madidesisyonan saka natin pag-uusapan yung tungkol doon sa, ayokong i-preempt yung topic tungkol doon sa mga sabina sa BIR records, AMLC at bank records ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. Sa Lunes na natin pag-usapan yun. Pero sa Biyernes, tingnan natin. Baka naman may topic na hindi impeachment. Minsan may iba naman. Nakakabwisit na eh. Sige, lagi sinasabi, UP naming mahal. Animo Lasal! Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Nasa man kayo naroon sa mundo sa ngayon. Nagtuturo. Ano ba? Turo. Baliktad. Ganyan. Diba? Okay, bye for now. Sige, ingat po tayo lagi. Kwento na lang tayo si Biyernes. Ingat lagi. Be safe, be healthy. Bye for now. Talk to you Friday.